Alam nyo ba na may mga individual na may kakaibang preferences sa usaping ganon or yung S, okay? May mga kalalakihan at kababaihan na kahit walang karelasyon ay buhay na buhay pa rin ang kanilang S life. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Bakit may mga individual na kahit wala silang love life, wala silang karelasyon, ay solve na solve pa rin ang kanilang physical na pangangailangan. Yung S life nila ay sadyang buhay na buhay. Wow, sana all, di ba? So, ating alamin ang mga rason, mga dahilan kung bakit may mga taong ganito. So, kung interesado kang malaman ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, so, eto, ating alamin ang mga dahilan kung bakit may mga taong buhay na buhay ang kanilang S-life kahit wala namang literal na karelasyon. So, eto, ang mga dahilan. Number 1, eto, no commitment or walang commitment, walang pananagutan. Wow! Sana all, walang pananagutan talaga. Basta banat ka lang ng banat dyan, sige lang dito, sige lang doon, ang saya-saya. Oh, di ba? Itong mga mindset ito eh. Kasi nakikipag-engage sila sa mga ganyang casual na S, pero wala talaga silang feelings, wala silang pakiramdam towards doon sa tao. Sabihin na lang natin na yung ka-S or kaganunan nila, walang strings attached, no strings attached, ika nga. So it is pure physical lang yung hinahangad niya. Pagkatapos nun, wala, bye-bye, see you next time, mga ganun lang. So talagang casual na casual, as in literal na wala. Walang commitment talaga. Kasi ayaw nila pumasok sa isang relasyon na masalimuot. Maraming mga hanash, ayaw nila ng ganun. Basta ang gusto lang nila, happy sila. Ganun lang. So ayan po, ang number 1. Number 2, ito yung convenience. Oh, so medyo similar ito doon sa number 1. Ang mga ganyang mga bagay kapag talagang gusto mo, kapag hinahanap ng katawan mo yan, pumunta ka lang sa mga lugar na available ang mga ganyang services at ayun, okay na, di ba? O kaya sa social media, maraming way dyan para makakilala ng mga taong ganyan din ang hinahanap. Ganun yun. So, very easy and convenient para sa isang individual na ganyan ang kanyang mindset. Okay? So, ang mga taong ito talagang kapag nakaramdam ng ganon, ay talagang yun lang talaga. Wala nang iba. Walang feelings. Ayaw nila ng commitment. So, everything is just for convenience. Kung saan sila masaya. Ganon yun. Kung kaligayahan nila ang ganon, yun ang ginagawa nila. Kasi nga talaga naman, kapag pumasok ka sa isang relasyon, ay talagang maraming mga dapat mong i-consider, di ba? So kapag ito, para lang sa pansarili mong kapakanan, ay okay na sa kanila. Kasi yun naman talaga ang hinahangad nila, di ba? So yan po, ang number 2. Number 3, ito yung just for fun. Excitement. Ayan, oh, di ba? Sa panahon ngayon, marami na ang ganyan. Yung nagkakasundo lang na magganon lang sila, okay na yun. Na siyahan sila, na kontento sila, nag-smile sila, o di ba? O nag-blooming sila ay nadiligan, o di ba? So yung mga personal na pangangailangan ng kanilang katawan ay yun ang fino-fulfill nila. Di ba? Kasi nga, di ba? Fun lang nga eh, fun, di ba? Kapag gusto mo ng fun, gusto mo ng company, maraming available dyan. Kung yan lang talaga ang hinahanap mo, maraming mga ganyan din ang hanap. So, most probably, hindi ka mawawalan. Meron at meron kang mahahanap kapag fun lang ang hinahanap mo. So, ayan po, ang number 3. Number 4, ito yung fulfilling fantasies. May mga tao na may mga kanya-kanyang mga pantasya sa usaping ganyan, sa usaping S, di ba? So, personally,
Siguro ikaw, meron ka ring gustong pantasya na mangyari. Pero nasa iyo lang yan, di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin kung kani-kanino man kasi nga pantasya mo yan eh. Pero ang mga individual na ito, kaya hindi sila nagko-commit, hindi sila pumapasok sa isang relasyon kasi mas madaling gawin yung mga pantasya nila kapag mga random na tao or yung mga pwedeng available ang kanilang services, doon nila nagagawa yung mga pantasya nila sa bagay na yan. So kapag talagang ikaw yung tao na ganyan, napakaraming fantasies ang nasa utak mo na gusto mong gawin sa bagay na yon. Isang reason kung bakit ganyan ang hinahanap nila para ma-fulfill nila yung kanilang personal na fantasies. So, ayan po, ang number 4. Number 5, ito yung personal satisfaction. So, lahat ng tao may kanya-kanyang satisfaction na hinahangad yan sa sarili. At sa usaping ganon, meron ding mga tao, iba-iba rin ang satisfaction kapag pagdating sa ganyan. So, kapag ikaw yung tao na ibang-iba, yung nature na gusto mong mangyari, hindi ka talaga papasok sa isang seryosong relasyon kasi medyo limited yung mga maaring mangyari or yung mga gagawin mo. Pero kapag yung personal satisfaction mo, ang gusto mo lang ma-achieve, napakaraming dyan, di ba? Yung literal na lalabas ka ng gabi, doon, yung mga satisfaction na hinahanap mo, nagkalat dyan. So, mamili ka na. It is your personal preference to fulfill your personal satisfactions sa usaping ganun. Okay? Kapag talagang ganun ang hinahanap mo, siguradong masasatisfy ka. At talagang ibibigay nila ang gusto mo. At tapat lang, syempre, bayaran mo ang serbisyo nila. Ganun lang naman yun eh. So yan po, ang number 5. Number 6, ito yung hoping for more. Ito yung mga individual na pumapasok sa mga ganyang activity na nagho-hope sila na sana ay mapupunta sa isang romantic na relasyon. Ganun yun. So, ginagawang step nila yon, yung bagay na yon, yung encounter na yon, na nagbabaka sakali na baka kapag ginawa ko ito, kapag ginagawa namin ito, ay baka sakaling mapupunta sa romantic relationship. Ganon ang nasa isip ng ibang mga individual. Ginagamit ng ilang individual yung ganitong pamamaraan na ma-hook yung isang individual, lalaki man yan or babae man yan, sa kanilang bitag. At sana baka sakali na yung tao na yun ay dahil sa mga ganyang pinagagawa nyo ay mamumunga at magiging romantic na may inlove na kayo sa bawat isa. Hindi malayong mangyari yon kapag lagi-laging kayong nag-i-engage sa ganyang activity, most probably may mga feelings din na nabubuo sa mga ganyan. Hindi lahat, pero meron. Okay? So ayan po, ang number 6. Number 7, ito yung rebound or recovery or revenge. Oh, di ba? So ang dami. Karamihan sa mga ganitong mga sitwasyon, so galing yan sa isang relasyon, romantic relationship, pero nagkaroon ng problema, nag-split up, naghiwalay. So ito, yung naiwan or isa sa mga party na yan na sobrang nasaktan, ayan ang maaari niyang gagawin. So as a recovery process, maghahanap siya ng panandaliang aliw at yan na yung mga gagawin niya. Or kapag may problema sa isang relasyon at nagkaroon ng panloloko or pagtataksil sa isang relasyon, gaganti naman yung isa. At sa pamamagitan ng mga ganyan, doon siya hahanap ng igaganti niya doon sa kanyang partner na nagloko. So that is revenge. At yung isa naman is yung rebound. So similar din doon sa revenge. Pero itong rebound, parang ano to eh, gumagamit ka ng ibang tao para lang mapagtakpan mo yung problema or yung mga hindi magandang nangyayari sa isang relasyon. So gumagamit ka ng ibang tao parang panakitbutas, pero yun naman ay nag-i-engage kayo sa ganon. So ayan po yung ibig sabihin ng rebound, recovery, and revenge. Number 7. So ayan po ang ilan sa mga dahilan kung bakit may mga individual na pumapasok sa mga ganitong gawain, mga sitwasyon. Di ba? Walang commitment, walang relasyon, pero ang saya-saya ng kanilang
S life. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe